One small step for man, one giant leap for mankind. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. So, good night sa inyo mga kapatid. Nagbabalik na naman kami dalawa ni Poch ngayon, no? Andito rin si Agbay, syempre. So ngayon pag-uusapan natin depression, di ba? Medyo bigat yung topic natin ngayon. Pero ko hindi naman. Madadala naman natin yan. Syempre, makaka-relate yung mga viewers natin. Gawin natin light in a way. Syempre, di ba? Hindi naman porket depression ang pag-uusapan, kailangan malungkot na. Bigyan natin sila ng mga facts. Totoo naman. So, bigyan natin ng history kasi nakita ko sa history pala dati, yung ancient beliefs ng mga tao, pagka nade-depress sila, akala nila nakakos yun ng mga bad spirits. Parang nasasabihan sila ng mga bad spirits. Tapos, pwede. After nun, sa Pinas siguro, nakukulam, no? Pakiramdam nila nakukulam sila siguro. Ganun. Tapos, after nun, siguro mga ilang years, si Hippocrates, ewan ko, kilala mo yun. Kilala mo yata yun eh. Sabi ni Hippocrates, ito, sabi niya. Hippocrates, no? Lahat daw ng disease galing sa sa gut. Ganun daw. So, ibig sabihin, sinasabi lang niya pagka depressed ka daw, sinasabi niya na may imbalance lang sa mga body fluids mo. Parang kulang ka sa tubig, ganun. Nasobrahan ka sa tubig. Ganun. Actually, totoo yun. So, sa intake pa lang, no? Nakaka-affect siya sa mental health natin. So, kung anong kinakain natin, minsan talagang nakaka-affect. Kasi syempre, sa hormones natin, di ba? Nadadali rin yan. So, yun, sige. Tuloy mo, ganda. Tapos, naging modern na ng konti. Yan, sino yan? Lolo mo? Yan, eh. Sino yan? Pangalan niya si Emil Kraepelin? So, siya yung... ano sinabi niyan? Sinabi niya na yung depression daw. Siya yung nag-aral ng depression na mental disorder. Parang doon na nalaman na yung mental disorder na yun. Tapos kasama rin niya si Sigmund Freud. Freud yata basa dun eh. Freud, di ko alam. Paano mabasa? Ewan ko yun, nagalit. Pero ano yan eh? Galit eh, oh. Mukhang may depression ano yan? Sikat yan kapatid sa psychology na mukhang marami nang inaral to eh. Daming inaral. Pero maganda bigote niya. Kumukha niya si KFC. Konti. Pero yun nga, siya na yung parang nag-aral ng psychological aspects ng depression. So, yun. Ayun lang yung onting history ng depression. Okay Ano ka talaga no? Historian ka. May dating ka sa history. Alam mo yung mga history, mga bagay-bagay. Siyempre, kailangan natin na sabihin yung history para alam natin kung saan galing. Pero, compare natin, ano bang pinagkaiba ng depression ngayon tsaka sa dati? Diba? Actually, kung compare natin noon, no? Nakakatawa nga kasi, di ba, pag sabihin mo siguro, ewan ko, naabutan ko pa na siguro 15 years ago, pag sinabi mong depressed ka, sabihin, ano ka ba? Ganto ganyan. Umayos ka nga, ganto ganyan, kung magganong ganyan-ganyan. Di siya tinitake seriously. Pero sa Philippines, parang hindi uso yan no? Wala. Totoo lang, no? Wala. Bakit kaya? Pero nagbabago ng mundo. Nagiging nagiging aware na yung people about depression at mas open na sila at vocal. At mas naiintindihan na tao na ano yung mga sintomas nito, ano yung mga cause nito. Mas ina-accept na siya ng taong bayan. Kumpara noon. Siguro nandito ka pa, tingin ko. Pero, nagbago na talaga eh. Ewan ko. Hindi ko alam kung maganda. Siguro maganda, obviously. Kasi nagiging aware na yung tao. Actually, pero kasi na-research ko yan eh. Last decade alone, umangat yung rate ng depression by 40%. Right. Grabe, no? Is it because totoong depressed yung tao or it's because they think they're depressed? Diba? Uy, grabe yun. May mga factor dyan sa mga ganung bagay, no? Since aware na sila, sa maliliit na bagay, sabihin nila, depressed ako. Pero, i-dive in natin mamaya. Siguro isang malaking factor dun yung rise ng technology, no? Yung mga social media. Kasi lagi ka nagko-compare. No? Tama yung ano yung sa tingin mong... Actually, ayokong gayahin yung sagot mo, pero
ayun yung first thought ko, syempre, na kapag nakikita mo yung mga bagay sa nangyayari sa ibang mundo, ito magandang example, third world country ang Philippines, obviously. Tapos makikita nila sa social media yung mga first world countries na na-experience yung gantong bagay o ganito yung transpo nila. Pucha, ang bilis. Walang sikip, ganito ganyan. O ganito yung sweldo nila. Times 5 ng sweldo ko. Diba? Times 5 ng sweldo ko. Transportation. Tapos, ganito. Nag-visit nila ibang bansa. Nag-travel. Ikaw, gigising ka sa umaga, papasok ka, mata-traffic ka, tapos, pasisiraan pa yung sinasakyan mo. Lahat na ng kamalasan, tapos kikita ka, pambayad lang ng bills mo. Sino ba namang hindi malulungkot doon, di ba? So, actually, no? Sabi nila, alam ba yung sabi nila? Comparison is the thief of joy. Di ba sabi nila yun? Ayun. So, ayun yung magandang example. Siguro yun yung pinakamalaking factor na kung bakit 40% na tumaas sa last decade. Kasi sobrang accessible lahat, nakikita mo lahat. Oh, disclaimer lang, by the way guys, hindi kami professional. Wala kaming hindi namin inaral to, pero binibigyan namin yung insight namin. So hindi to advice or whatsoever. Sabi 40%. Well, ni-research natin pero di natin inaral lang 4 na taon, di ba? Tulad ng mga psychologists. So hindi tayo psychologists. Disclaimer lang sa mga nanonood, obviously. Pero yun, bibigyan lang namin yung mga... Alam nila yun, hindi ka diskado. Kapagay, kasi pag dumating ang araw, merong mga ibang nanonood sa atin, hindi lang yung mga tropa at pamilya natin, di ba? So yun, konting disclaimer lang ba? Kasi bida-bida tayo minsan, mali-mali sinasabi natin. Ayos ba yun? Para safe lang. Nakaka-depress talaga. Kasi di ba dati nung after high school, lumipat ako dito. Di ba? Nakikita ko sa social media kayo lahat. Lagi lumalabas. Isang magandang example. Nalulungkot ako dati. Magandang example yan kasi ikaw, nag-move ka sa first world country. Galing from third. Pero na-depress ka pa rin. Syempre nakikita ko kayo, tapos naiingit ako sa hindi ako kasama. So, siguro, sobrang malaking factor ngayon sa depression yung social media. Right. So, I agree, in a way, na nakaka-apekto nga siya. Siguro yung mga tao nun. Ayun siguro yung negative. Pero yung positive, mas open yung tao. Parang sabi mo parang mas open na yung tao sila. Na alam na nila na talagang totoo yung depression. Open sila at knowledgeable sila. Nakikita nila, alam nila yung mga signs of symptoms na, aware sila. Unlike before, hindi sila educated about it, di ba? Wala namang net noon eh. Malay mo ba kung depressed ka kung hindi mo naman masyado alam. Syempre, wala naman dyan yung social media na sabihin, I'm depressed and all that stuff. Pero nakakapagtaka talaga no? Parang, nung bata tayo, parang, ewan ko kung kasi bata tayo, wala akong pakialam. Or, yung panahon lang natin na parang hindi talaga siya a thing, you know? Parang hindi talaga siya uso. Pero kasi sa akin, tingin ko talaga, dalawang bagay yan eh. Yung isa, aware na yung mga tao. Yung pangalawa, nangyari sa camera ko. Yung pangalawa, yung una, aware na yung mga tao. Yung pangalawa, hindi nila, onting bagay lang, like, sad lang sila, iniisip nila. May difference yung sadness sa depression eh. Diba? Na-overuse na yung depression ngayon. So, they could claim that depressed sila, pero hindi naman talaga sila depressed. Hindi naman sila nagpa-check, diba? First of all. Kasi, pagiging sad, nakil natin mamaya, pero yun yung point ko. Merong dalawang nangyayari. Kaya siguro tumaas na yung rate ng depression at the same time. Yun nga. So, ayun, discuss natin mamaya yung difference ng sadness pati depression, no? Pero, ano ba tingin mo signs of depression? May idea ka ba? Like, siguro pagka nakawala ka lang ng mga interest, di ba? Pagka wala kang motivation, ayun yung feeling ko pinakamalaki. Yung pag wala ka ng motivation gawin kung ano. Kunwari, ayaw mo nang gumising, ayaw mo nang matulog. May ganun eh. Especially yung mga bagay nagpapasaya sa'yo noon, no? Hindi na nagpapasaya. Kunwari, mga habits mo. Patay yung body clock mo, sobrang sira na. Kasi parang wala kang energy. Ang weird sabihin pag hindi pa nangyari sa'yo eh. Pero parang wala kang gano'ng matulog, wala kang gano'ng bumangon. Tapos... alam mo ba,
alam mo ba sa mga depressed na tao, sobrang taas ng rate nila may insomnia. So, talaga? related yung sleep, lack of Di sleep. ko alam yun Sobrang sinasabi nila na related ang lack of sleep sa depression. So, nagko-cause siya ng anxiety rin. So, hindi ko alam kung hindi sila nakakatulog dahil depressed sila or nagkakaroon sila ng depression kasi hindi sila natutulog ng tama. So, pwedeng ganun eh. So, pero yung sabi sa nabasa ko, na research ko, na yung lack of sleep daw, nagko-cause ng depression. At hindi naman nagko-cause pero nakikita sa mga taong depressed. Ayun, yung pinakamagandang way na to put it out. So, kaya yung sinasabi mo, talagang pero yun nga, isa talaga siyang sa akin na sign. Experience ko. Pero hindi naman ako na-depressed dahil sa lack of sleep. Pero napansin ko lang na isang sign, or hindi man sign, actually, parang sign na rin. Hindi ako makatulog. Diba? Or parang ayoko lang matulog. Pero wala ka talaga motivation na gawin kahit ano. Ayaw mong alagaan yung sarili mo. Parang wala kang gana, wala kang appetite. Tapos di ka maliligo. Yung ganong bagay. Tapos ang hirap mag-concentrate na kahit anong gawin mo, wala. Tama. Wala ka sa sarili, no? Wala ka talaga sa sarili. So, nabanggit mo loss of interest. Tapos yung pangalawa is insomnia or walang proper na tulog. Ano pa ba? Lack of energy din. Lack of energy. Tapos parang ano pa bad ba? Diet. Yun. Kasi nga, di ba parang wala ka ng drive kahit, drive. Tapos feeling of hopelessness, parang wala kang iniisip sa future. Parang, parang ang dilim. Hindi ka rin Another thing, focus din. Meron pa isa na nakikita sa mga depressed na tao, hindi sila lumalabas. Wala silang parang ayaw mo makipag-socialize sa tao. Parang malungkot ka na, tapos ayaw mo pa makipag-socialize. Parang meron rin reason. May reason din ba dyan. Parang yung sinabi kong kanina na kapag hindi nakakatulog maayos, may depression, ganyan. Ito naman is lack of vitamin D, which is aware ka, di ba? Kwento mo mamaya yung about the countries. Pero so vitamin D nakukuha natin yan basically sa sun, di ba? So, nakikita nila, merong mga test sa mga depressed na tao, ang baba ng vitamin D nila sa katawan. Due to lack of pwede sinasabi nila. Paano tinitest yun? Ay, hindi ako doktor, pero siguro meron silang paraan para makita yun. Siguro sa blood. Hindi naman siguro sa ihi yun. Siguro sa blood, tinitest nila. Nakita nila mababa vitamin D nito. So, maaaring dahil hindi sila lumalabas, kaya malungkot sila. Pero nangyari sa akin yun, Besa. Like, napansin ko, dati hindi ako lumalabas, sa kwarto lang ako. Compare sa pag lumabas ako, iba yung mood ko for that day. Kapag lalabas ko si Duke, yung aso ko. So yun yung time na lalabas ako noon eh. Sa kwarto lang ako, madilim, walang araw. Napapansin ko na pag lumalabas ako, nilabas ko yung aso ko, mas okay yung mood ko for that day. So sinasabi nila, maaaring nagko-cause daw ng depression yung hindi ka nakakalabas. Or, ayun nga, so, yun din. May relationship rin yung pagiging lack of vitamin D deficient. Tama ba? Yun. So, ano pa? Meron pa bang alam ko maraming. Yun ang sinabi mo na, cause. Siguro isa sa mga cause, ngayon, comparisons, pwede yung mga stress levels. Sa tingin mo, gano'n nakaka-affect yung stress sa depression? Kasi nakaka-affect ang stress? Yung na-depress ako, parang di naman ako stressed. Pero isa siya sa cause eh. Siguro, di ba, parang na rin siya, in a way, nag-trigger yung depression dahil sa mga stress sa buhay. Hindi ba ganun? Pero actually, ito pala, di natin nabanggit, no? Merong mga bagay na nag-trigger ng depression is trauma. Mm-hmm. Meron nag-trigger is genetically. Meron nag-trigger hormonal. May mga differences Yes. So merong mga taong may mga tao na rin family nila may history ng depression. So more prone ka ma-depress. Yes. So
merong, nabanggit ko kanina, ano ba nabanggit ko? Merong hormonal, merong, yung genetics nga. Tapos ano ba yung sinabi ko? Stress, trauma na trigger. Tapos meron ring seasonal. Pag winter. Depende sa Ayun, season. alam Ganon. ko yun, yung seasonal. Lalo na pag may mga holidays. So, Pero ang interesting ng genetics, paano kaya possible yun? Actually, siguro baka ano yun sa... di ko alam eh. Actually, hindi ko pwede mag-invento. Pero, Kasi di ba meron parang ako nabasa na... sa utak mo lang naman yun. Paano napapasa yun sa iba? Well, genes naman, di ba lahat? So, I mean, pag apekto sa genes mo, apekto rin sa utak mo yun eventually. Di ba? So, meron sigurong tao na, born to be sad. Sinilang sa mundo na to na depressed talaga. Parang hindi na... Alam mo yun? Diba? Pero may mga... Ano yun? Nakikita rin. Paano nakikita rin? Nakikita mo yung parents mo. Ganun. Tapos parang ikaw rin na nahawa ka na. Siguro ganun yan. Maring trauma yun eh. Siguro sa bahay, no? Sa bahay laging... Tingin ko genetic talaga eh. Hindi kasi yun makikita mo yung event na nangyari. Kaya ka na sa stress yun eh. Hindi naman sa trauma yun eh. Hindi naman yun sa nakita ko genetically talaga eh. Actually, cause of pero depression, kung may nakakalam sa life events, no? Meron tayong psychologist na psychologist tama si Mana. Na viewer. Tama. Si Ba't Mana pala ginas natin si Mana sa dito, no? Siguro maraming alam actually, si Mana. in the future, i-guess natin siya. Pero if we're wrong, pwede niya i-correct sa comment section. Diba? So, ayun. Ayun, pro yun. Pro yun si Mana. Actually, ginas natin siya. Pro-depressed? Pro-depressed to si Mana? Maraming alam sa depression. Maraming alam yun. So, solusyon na ng depression ng mundo. Balang araw. Sigmund Freud, wala yun. Malalansan. Baka si Mana na yung mag-cure ng depression. Malalansan lang papakinggan nyo noon. Soon yan. Malapit na yan. Meron lang shots para depress. Hindi ka ma-depress. Sigmund Freud. Siya na makaka-invento. The father of depression yun. History books. Malalansan. Patay. Tanggal ang depression sa mundo. So, ayun, no? Pero, malapit na yan. Na-depress ka na ba, Bes? Sabi mo. Paano nangyari? Paano ka na-depress? Or paano mo parang napansin na, parang iba na to. Parang depressed ako. Actually, Bes, ito. Sige ko lang onte, mabilis ha. Ito yung nakakatawa eh. Kasi, nag-claim ka na depressed ka. Tama? Mm-hmm. Nag-claim ako na depressed ako. Pero we're not clinically tested na proven na depressed tayo. Hindi naman tayo lumapit sa professional eh. Diba? So, ayun yung sinasabi kong isang issue about it. Like, kapag merong nangyaring hindi maganda sa buhay mo, obviously, you'll be sad. So, magbabago yung mood mo at that current moment, diba? Pero, paring isipin natin, depressed tayo. Pero, hindi pala. So, yun yung point ko. Pero, tingin ko, at tingin ng mga tao, pag depressed sila, obviously, tingin nila depressed sila. Pero ako naman, kaya nasabi ko na, it could be depression. Kasi pasok yung mga sintomas eh. Kung Google ka, pinutin mo, pucha, lahat pasok eh. Tulad ng sinabi mo, natutulog ako nun, 9 a.m. na. Tulog ako nun, 2 p.m. na. Pero, tapos, alam mo naman talaga pagka sad ka lang o depressed ka talaga. Kasi unang-una, sabi mo nga, yung sadness kasi parang, okay, sad ka siguro dalawang araw, 3 araw. Depression kasi parang weeks and months talagang dire-diretso. Wala ka talagang drive. Tapos sobrang sad ka talaga. As in literal, kung hindi mo naranasan yung depression, parang hindi mo maisip na parang wala ka talagang motivation. Tapos sobrang lungkot mo for months. Yun, well, kung tinanong mo ako, yun napansin ko nga is wala na akong motivation with life. Like, dumatating sa point na parang pag tulog na lang, kahit di na magising. Okay lang. Diba? Kung sad ba yun, ganun ka mag-isip? Syempre, di na yun sad. Depressed ka na nun, diba? Like, wala. Ayaw mo na magising. Wala ka nang motivation sa buhay. Ayaw mo na eh, diba? Pero syempre, ilalaban mo kasi, syempre, may mga mahal tayo sa buhay. Diba?
Love na love natin yan. Mas mahal natin yan kaysa sa depression. Ilalaban natin kasi pag nawala tayo, para naman yung mahal natin sa buhay, di ba? Ay, pero Lalo na yung... sorry. Go. Go lang. Meron akong tanong, Bes. Okay. Anong masasabi mo sa mga... Meron akong tanong sa inyo. Bye. Yun. Ano yung thoughts mo sa... Di ba sinasabi ng mga tao pagka depressed yung tao? Pagka nagpapakamatay sila. Sa tingin mo ba selfish yun? Maganda yung tanong mo Actually, depende yan sa perspective natin. Depende yan sa perspective. Personally sa'yo, kung kunwari, may nagpakamatay dahil sa depression, sa tingin mo ba selfish sila or ano? Kasi di ba sasagutin ko yan ibang tao sinasabi selfish, tapos may ibang tinatawag sinasabi parang okay lang. Okay, sige, sasagutin ko. Para sa akin, hindi ko pwedeng sabihin agad ng selfish. Kasi hindi ko pinagdadaanan ko ano pinagdadaanan ng tao. Wala ako sa pag-iisip ng taong yun. Wala ako sa mga trauma na pinagdaanan niya, wala ako sa posisyon niya kung bakit niya gusto ng end na lahat. Pero at the end of the day, naniniwala ako na hindi yun yung solusyon. Kasi ang buhay na mabago naman Diba? Yung mga pagsubok sa buhay, dadaan yan. Pero kaya dumadaan yan kasi minumul tayo niyan Ito may magandang term character development nga. Diba? Canon event. Mga bagay na huhulma sa pagkatao mo. Eventually, yung mga bagay na dadating na pinabagsak ka, parang ngingitian mo na lang, tatawanan mo na lang. Kasi, mga hardships pinagdaanan mo na Parang ano yan, basic na lang yan, di ba? Eventually, yung mga kaya naniniwala ako na hindi solution is to end na one's life, di ba? Kasi naniniwala ako, eventually, turn around yan. Kahit hindi quick, slowly, babangon ka, paunti-unti. Tsaka, ano ba naman, di ba? Kung baga, ikaw si ito salita. Nag-training ka, magiging sage mode, gano'n. Character development. Maaari. Pero ang point ko dito, Bes, Kasi syempre, nasasabi ko to kasi wala ako sa posisyon nila. Like I said, wala ako sa posisyon nila kaya nasasabi ko to. Hindi ko pwedeng, I can't speak for them. Tama ba? Ang English natin. Englishero ka na Tama ba? Yun, Pero ang point ko dito is, sayang naman, di ba? Meron kang one shot sa buhay. Eventually, mawala ka rin naman Bakit di mo gustong tingnan ko ano next chapter na mangyayari? Diba? Tingnan mo, baka maganda naman yung storya pala. Eventually. Kahit hindi okay ngayon, kahit medyo tagilid ka ngayon, abangan natin sa next chapter, tingnan natin. O kung tagilid ka pa rin, abangan mo ulit sa next. Hanggang matapos mo. Pag natapos mo, at least you tried. Diba? So, hindi sa selfish. Kung may next time. So, para sa'yo, hindi ito sasagutin ko na. Sa akin, selfish siya. Pag ginawa ko. Alam mo bakit? Kasi, alam ko na may mga tao, alam ko na may mga taong masisira yung buhay nila. Parang mababago yung buhay nila pag nawala ako. Para sa akin, 2 tao yung sure ako. Nanay, tatay ko. Hindi ko kayang gawin yun sa kanila, obviously. Like, actually, alam ko pag nawala ako, at lalo na pag kinuha ko yung sarili kong buhay, dahil sa naisip ko, para sa akin, hindi yun fair. Kasi, part of them, tumatakbo na yung buhay nila, naikot na rin sa akin, syempre. Diba? Like, hindi ko kayang gawin yun. So, for me, selfish yun pag ginawa ko yun sa kanila. Inisip ko lang sarili ko. Hindi ko inisip yung mga taong, yung 2 taong nagmamahal talaga sa akin. Kasi, sinasabi ko lang sila kasi sila lang yung tingin kong talagang maapektuhan ng todo. So, para sa akin, personally, pag ginawa ko, para sa akin lang. Pakialam, kahit anong gawin mo. Ayun nga. So, ang point ko dito, basta magbigay ka abuloy. Ayun ang importante sa akin. Kung may mangyari sa akin, sagutin mo na yung mga pagkain. Bes, kape at tinapay. Siguro, kape at tinapay, pwede na, no? Mura 3 in 1 Pero, nagets mo, maraming maapektuhan. So, selfish kaya ang stance. So, selfish ang feel stance ko, hindi ko na siyempre, hindi ko na sasabihin si Poch, hindi ko sabihin si Agbay, hindi ko sabihin si isa-isahin. Kasi siyempre, pag nawala ako, malulungkot, obviously, pero tingin ko hindi naman mababago yung mundo nyo. Siguro, oo, pero hindi ko alam yun. Pero, yung magulang ko, sure ako. 100% sure ako. Malulungkot kayo, alam ko. In a way, selfish din na iniwan ko kayo ng gano'n na walang sabi na, alam mo yun, obviously selfish yun. Pero feel ko kasi, para sa magulang ko, grabe, parang iba yung apekto sa kanila. Diba? Baka sila maging depressed.
Diba? Sila naman yung maging depressed. Sila naman yung, no? diba? Naging genetics na. Naging genetics yung Ito pala galing yung genetics na. Ito pala yun. Genetics pala talaga. Alam mo na. Alam na Diba? natin. Say, ako, tinanong mo, Bes, ikaw ba? Like, ano yung nakita mo sa sarili mo na, uy, putya, di na ako malungkot iba na to ayoko na magising ano yung nakita mong gano'n na napansin mo na nakakaiba? Yung sa akin, yung pinaka-recent ko dati. Kasi feeling ko na-depress ako siguro twice or 3 times. Pero... Ginawa mo hobby, Ginawa kong hobby. Ginawa mo siyang hobby. Tuntua ako mag-depress Pero legit, feeling ko talaga, hindi lang ako sad. Talagang depressed ako. Pero yung ito na lang, yung recent, wala na akong ganang... kunwari, wala na akong ganang pumasok, diba? Parang ayoko nang matulog, ayoko nang bumangon. Isipin mo, kailangan ko gumising sa work 3. Kailangan ko gumising 3 para mag-ready ako ng 4. Natutulog na ako mga 2. Tapos gagaling ako sa work. Parang wala na akong tulog, nag-work ako. Tapos, sobrang wala na akong energy, wala akong appetite. Tapos, uminom, parang naging alcoholic ako. May yung time yata yun, uminom ako uminom ako 1 week straight. Tapos sumusuka na ako ng dugo. Grabe yun. Tapos, ang lakas pa ng trip ko nun. Pagka uminom ako, gusto ko nagde-drive lang ako. Yun. Tapos parang, napapansin mo talaga na lakas ng trip ko. Anong ginagawa ko? Question. Bakit hindi ka lumapit sa professional? Like, to address your... Lalapit na nga ako sa professional nung naghahanap na ako ng doktor Pero parang... Tama yun. Naghahanap na ako ng professional nun. Kaya lang parang nakakatamad. Parang tinamad ako. Parang hirap ng process. Siguro yun yung magandang gawin nila. No? Parang gawin nilang mas accessible. Pero nakikita ko ngayon parang mas... Di ba may mga nakikita ko sa mga ads na pwedeng online lang. Ngayon may mga online lang na na mas madali. Pero nung dati parang wala Pero ayun yung isang nag-stop sa akin na mag-seek ng professional help. Kasi parang ayokong lumabas, ayokong pumunta sa clinic, yung mga ganun ba. Parang mas gusto ko nang dinalang ako sa room. Hello. Sorry, hello. Na-disconnect ako. Na-disconnect ba ako? Hindi. Talaga na wala. Okay. So, ayun siguro, maganda siguro ngayon na mas accessible siya. Pero ayun yung nag-stop sa akin dati na mag-seek na professional help. Pero yun, napansin, parang kasi hindi ko naman first time na naramdaman yun. So alam ko, ganito na naman ako. Tapos lalo na-depress ako kasi yung mga kasama ko parang sa barko kasi may mga iba't ibang meron kami iba't ibang contracts. Sa akin 5 years. Tapos yung mga ibang kasama mga 2 years, ibang kasama mga 3 years. So syempre yung pag nabibuild mo yung friendship mo, tapos lahat sila parang aalis. Parang mas sobrang hindi naman parang end of the world kung isipin mo, pero pagka depressed ka na tapos nangyayari sa'yo na yung umaalis lahat ng kaibigan mo doon. Tapos ikaw stuck pa rin sa place. Parang lahat ng ibang friends mo parang, oh shit, parang... Kasi pag after ng contract mo, pwede ka mamili kung saan ka pumunta So yung mga ibang friends, pupunta sila sa Japan, pupunta sila sa Greece, Italy. Tapos ako, na-stuck pa rin ako doon. So parang mas grabe yung nararamdaman ko yung ganun. Parang lahat sila nag-move on na. Tapos ako dun pa rin. At the same time, parang isipin mo, ang hirap na naman gumawa ng bagong kaibigan. Like, umpisa na naman sa umpisa. Tsaka rin yun na umaalis sila. Parang nakakalungkot talaga. So, tama naman yun. Pero, ikaw, sa'yo ba? Anong stance mo? Selfish ba yun? Pagka yung isang tao, in-end yung life niya? Or courageous ba yun? Kasi syempre, di ba? Hindi naman biro pagka kinuha mo yung isang buhay mo. Para sa akin talaga, parang same lang kami ng ni Sherwin, ng take niya na
selfish nga siya for yourself, para sa sarili mo. Kunya kaya ako yung nagpakamatay. Parang selfish siya sa sarili ko yun. Kasi ang dami ko pang pwedeng gawin. Parang daming solusyon na hindi lang yun yung solusyon na makikita mo. Parang dami pang pwedeng gawin, ang daming Parang sinasabi mo easy way out lang yung ginagawa na pag easy way lang yung ginawa. Parang easy way lang. Parang dumagdag lang lalo yung ano mo dun. Parang hindi naman naging na-solve yung problema mo eh. Sorry Abay, pero at the same time, sorry cut lang kita. Pero at the same time kasi yung mindset nila, 'di ba? Alam naman natin na hindi sila ganoon na mag-isip. Like wala na sila sa hindi na nila maiisip yun kasi hindi nila maiisip. Okay, ako ano ko lang, kaya para sa akin selfish siya pag ginawa ko yun. Kasi alam ko may nagmamahal sa akin. Alam ko yung magulang ko, mahal na mahal ako. Paano kung sa sitwasyon na sila na parang wala nang nagmamahal sa kanila? Nagigets mo yung point ko, bay? Kaya ako sinabi na para sa akin lang talaga personal. Kasi para sa akin lang din eh. Kasi alam ko may kaya, hindi lang yun yung kaya kong gawin eh. Hindi ako hahantong sa ganun eh. Pagka if ever man nasa depression, kung may isip ko man yun o hindi. Parang hindi ako hahantong sa ganun. So, siguro nakadepende talaga sa tao kung paano niya i-take yung challenge na yun. Pero syempre, di ba, ang dami mo ng challenge na nalagpasan. Ilang taong ka na. Kunyari tayo, 26. Ilang challenges na nadaanan natin. Doon ka ba susuko? Kung ano man yung dadaanan mo, di ba? Kung ano man yan. Pero kasi, bay, minsan kasi, bay, hindi kita kinokontra. Pinibigyan ko lang ng ibang aspeto yung nangyayari sa. Minsan kasi, bay, kahit 26 ka na, kahit 32 ka na, kahit 52 ka na, biglang yung mundo mo, biglang isang ganon, magbabago. As in mag-flip yung buwan mo. Bigla ka wala na trabaho. Meron kang 5 anak, lahat nasa college. Tapos, tumabayad ka ng bahay, tumabayad ka nito. Sino bang hindi mababaliw nun? Sino bang hindi madedepress nun? O kaya, bigla kang madulas. Bigla kang madulas, bigla kang maging baldado. Hindi ka makagalaw, kahit ano, tapos problema ka sa pera. Diba? Ito, sinasabi ko, facts to, kasi sa tatay ko nangyari. Hindi ko siya masisisi kung madedepress siya. Diba? Parang nadulas siya bigla, tapos, wala na, hindi na siya makagalaw, tapos problema pa sa pera. Walang pumapasok na pera, siya yung breadwinner. Diba? Yung point ko lang na, sa depression, pero taking your own life, yun yung parang tama. Sa akin. Kung baga, pero kung baga, ine-end mo yung suffering mo pero pinapasa parang starting sa ibang tao. No? Sa iba Hindi ko siya gina-justify Para sa akin hindi, mali. Hindi siya way, hindi siya yung way, tamang way. Pero sinasabi ko lang kasi kaya nagagawa ng mga tao yun. Doon na sila sa point na talagang parang wala na talaga. So, yun, importante talaga yung professional help. Kaya magiging handy talaga si Mana. In the future talaga. May father pala talaga, no? Father ng depression. Ang pangit pakinggan, pero in a good way naman. Father. Tapos nag-bless. Bigat. Pero yun nga. Maganda yun maganda yung stand mo. Sorry na ano kita. Pero siguro sa akin rin selfish rin talaga. Kasi sabi ko nga, parang, or hindi ko naman sinabi, pero di ba sinasabi nila na pag in-end mo nga yung life mo, parang napapasa sa iba. Na-end mo yung suffering mo pero nag-start pa lang siya sa ibang tao. Pero hindi mo rin masisi talaga kasi nga mabigat. Question lang. Si Agbay ba na-depress na? Seryoso. Nasa akin na lahat ng symptoms pero feel ko hindi. Nice. Parang kasi sabi nyo, yung mga symptoms, diba? Lack of energy. Hindi naman talaga outgoing. Sa sleep patterns o kaya sleep nagpupuyat naman talaga ako madalas. Tapos yung parang irritable ka. Parang wala naman sa akin yan. Teka lang. Pero legit. Hindi, legit talaga. Legit. Alam mo talaga pag depressed ka eh. Legit. Teka, tingin ko hindi siya depressed. Bad habits lang. Yung mga tao may bad habits sa buhay. Hindi ko makain na tama, hindi lumalabas, hindi workout. Bad habits lang yan, pre. Kasi kung depressed ka talaga, pre, alam mo, tama si Coach, malalaman mo. Alam mo talaga, iba talaga yung iba talaga yung nararamdaman mo. Parang ang lamig mo sa loob. Parang wala kang laman sa loob. Sobrang ayaw mo na talaga magising. As in, wala. Isipin mo, bye. Wala kang maramdaman. Black and white, makikita mo sa lahat. Walang kulay. Okay, 12 hours plus ako natutulog. Pero ayoko magising pero kasi gusto ko matulog lang.
Alam mo yun? Bad habits nga yan. Parang Gusto mo na lang. Parang bad habits nga lang. Ata, ayan. Slot ba tawag doon? Slot ba tawag doon? Tawag ng chok. Hindi na siya, di ba? Kaya para sa akin, hindi ko pa naramdaman yung emptiness na. Hindi, siguro hindi. Hindi ka naman empty. Ganyan ang mga trip mo. Yeah, trip mo. Ay, So maganda trip yun, mo. may example ka. I like that. Example. Pero feeling ko hindi ka depressed. Kung depressed ka, Hindi. talaga alam mo, hindi. Parang, siguro depressed ako. Pag kasi sinasabi mo, siguro depressed ako, hindi ka depressed. Siguro sad ka lang. Okay. Malalaman mo talaga pag depressed ka eh. Iba talaga. Pag di Iba mo talaga. naranasan yun, siguro hindi mo masasabi. Siguro na-sad ka lang nung time na yun. Pero pag depressed ka, solid talaga. Solid talaga yung sadness pagka depressed ka eh. Ano ko madalas? Isipin mo ako nun, grabe. Legit. Isipin mo isang linggo straight ako. As in, ito, hindi ako natutulog Legit, isang week. Isang week ako umiinom bay. Tapos sumusuka na ako ng dugo. Siguro mga third day o fourth day ko, sumusuka na ako ng dugo. So recent to. Hindi naman. Siguro mga 2 years, 3 years na. 3 years Pero siguro. ito 3 years. Ito nga sinasabi ko kanina example na kung sumuko na nun, tapos kinuha mo yung buhay mo kasi pagod ka na at wala ka na nakita sa mundo. Hindi mo makikita yung part ng sarili mo ngayon na ito. Hindi tayo nakapag-podcast. Hindi ka makakapag-share ng knowledge mo sa mga tao na about it at makakatulong ka. At the same time, nagtatrabaho ngayon at nag-aaral. Diba? Like, di mo nakita yung part sa'yo na, uy, nag-flip yung buhay ko, wala na ako sa barko Nag-aaral na ako, nagtatrabaho at the same time, tapos nag-podcast pa ako. Di mo makita yung chapter na yan, di ba? Parang ang point ko is, makita pa naman may character development. Pero mas matigas ka na ngayon. Grabe yung sa barko, bes, sobrang kawawa. Hindi mo malalaman talaga kung hindi ka nasa barko sa military lang. Ewan ko lang kung normal naman. Pero dito talaga dami namamatay dahil sa depression sa barko. Pero hindi nila binabalita. Nababalita lang siguro yung mga hindi nila matago. Pero sila, kunwari nagsisik ka ng professional help dun sa barko, wala talaga silang pakialam. Tapusin mo yung contract mo. Oo, ang dami ko kayang kaibigan na hindi naman nagpakamatay, pero parang attempt. Finifake na nila, sobrang finifake na nila sa kunwari, yung isang kaibigan, nagpalaglag siya sa stairway sa barko. Intentionally? Oo, intentionally. Kasi nga parang kung hindi ka talaga baldado, hindi ka nila papakialaman sa military. Parang kasi at the same time, parang sasabihin lang nila, gusto mo lang ma-miss tong underway o gusto mo lang ma-miss tong deployment kaya gusto mong magpa-check-in. Kasi pagka mag-underway kami, ganun, or yung underway parang mini-deployment siya. Parang 1 month or 2 months ka mawawala. Hindi, mga 1 month lang, mga 2 weeks, 3 weeks, tas max 1 month. Yun, marami nang pumupunta bigla sa clinic. Sinasabi na depressed sila, ganun. So, wala talaga silang pakialam, kahit na totoo. Yun lang yung malala. Pagka, naano mo na. Kaya, parang sa military talaga dito, wala ka talaga masisik na help kung... Pero sinasabi nila meron. Pero sa personally, parang wala. Kawawa talaga yung mga tao. Pero yun nga, siguro at the same time kasi pag kailangan nilang makauwi yung mga tao due to that, makakita ng mga loophole yung mga nag-ensign mga nagmi-military. Makita nila, pag ginawa ko to, makakauwi ako. Siguro kaya hindi rin talagang kinokontrol rin talaga nila yung mga tao. Tsaka at the same time, di ba mga sundalo kayo? Like, ako recently nahook ako sa mga war movies. Pucha, grabe, nakita ko yung pinagdadaanan nila noon. The Pacific yung tinutukoy ko, nasa Netflix siya. Mga Marine sila. Pucha, isipin mo kung ito hindi ko na naman sinasabi, syempre, depression. Kanya-kanya tayo ng pag-trigger sa atin ng depression. Pero, siguro at the same time, di ba, sinasanay nila kayo. Kasi, pare, kapag nagkagera, grabe. As in, kung totoo yung mga pinakita dun sa palabas na yun, grabe. Nasa isla sila, tapos, di tumitigil yung ulan, tapos wala silang makain, tapos nagpapatayan pa sila,
malnourished na sila. Meron nga din isang sailor nung deployed kami. Siguro depressed siya. Umano siya. Tumalon siya sa barko. Kasi pag meron kaming mga float coat. Tapos yung float coat namin, meron kaming parang may device kami na may number kami sa float coat namin. Tapos pagka yung float coat mo nabasa, yung main center namin magti-trigger parang, itong number na to nabasa. Tapos pag na-trigger yun, tatawag kami ng man overboard. Tapos man overboard, ibig sabihin, lahat ng division pupunta sa division nila para parang magmumaster. Mag-master kayo, bibilangan kung ilan yung tao para malaman kung sino yung nawawala sa buong barko. So itong taong to, tumalon siya sa barko. Diba? Tumalon siya sa barko, tapos nag-man overboard kami. Tapos na-realize na nila kung sino nag-missing. Tapos nakita nila, nasa labas, nasa dagat na. Tapos lumalangoy siya palayo sa barko. Sabi mo, diba, umaano kami? Nag-ano kami? Nasa hangar bay ako diba? Pero hindi ko nakita. So, ayun na, lumabas na yung mga rescue. Pinapunta nila, yung binaba na nila yung boat. Alam yung mga maliliit na boat na merong motor na mabilis. Mabilis pa rin. Hinabol nila yung rescue boat. Hinabol nila yung nagtumalon. Tapos yung tumalon, sumisigaw lang na umalis sila. Tapos lumalangoy siya palayo. Wala naman kaming malapit na dock o na isla. Talagang ayaw niya na sa barko. Siguro na-depress na yun. Na-depress na yung taong yun. Napagod na sa buhay. Wala na siyang pakialam. Pero yun nga, Pero, eto meron pala ako sasabihin. Nagpa-survey ako sa mga ibang viewers natin. Hindi ko na obviously, sa mga marami nanonood, hindi ko na lahat sila na isa-isa. So yung mga nakita ko na online, chinat ko sila. Nagbigay ako ng survey sa kanila. Nagtanong ako ng 3 tanong Siyempre, hindi ko siguro babanggitin. Kasi medyo, yun nga, sensitive rin yung topic. Bigay ako ng 3 tanong. Unang tanong ko is, pinaparate ko sila 1 out of 10. Kung gaano sila kasaya. 10 being the highest. Isang tanong yun. Pangalawang tanong ko is, kung na-depress na sila. O hindi. Tapos kung na-depress sila, anong dahilan? Work, family, relationship, money. So, mga ganung bagay. Gusto mo hulaan kung 6. Ilan yung 6 yung hula mo? Actually, lapit mo. Ikaw ba Hula. 4. Medyo malapit kayo dalawa. So, sa gitna nun. So, to be exact, 5.6. So, pag magic number. Magic number yun. So ayun, may mga magagandang nakumasagot kasi tinanong ko kung ever na-depress siya. Tapos sabi niya, actually, pwede naman banggitin yung pangalan niya. So, si Resh, sabi niya, hindi daw siya na-depress kasi, pero obviously, yung tao may pinagdaanan sa buhay. Lahat naman tayo, diba? Pero sabi niya, hindi daw siya na-depress kasi wala daw sa vocabulary niya yun. Hindi daw siya naniniwala doon. So, yung maganda doon yung mindset Andrew Tate pala si Bossing. Diba? Maganda yung mindset doon. So, kapag ganun ka mag-isip, hindi ka talaga tatablad nun kasi hindi ka naniniwala Kontrolado mo yung utak mo Like, hindi ka maniniwala. So, ang ganda ng mindset na yun. Tapos, pero naman is, si Manville rin. Tinanong ko. Ang ganda rin ang sagot niya. Napaka-light. Pagkausap mo siya, napaka-light niya. Kasi, lagi niya binabangkit is self-improvement. Into books ata siya Hindi ko alam. Pero si Manville, pag kinausap mo, talagang makita mo sa tao na tinatry niya improve yung sarili niya. At, na-experience mo ba yun? Yung kausap mo, gumagang yung loob mo. Light siya kausap. Sarap niya kausap na nakakawa yung happiness niya. Kasi, in-improve niya talaga yung sarili niya. So, yung point ko dito is, may sinabi rin siya na, na naniniwala siya sa law of attraction. So, binanggit niya doon na kapag yung mindset niya daw is inisip yung depression, made-depress siya. Pero, pag inisip niya daw na happy thoughts or happy things, di siya na, parang kay Ro rin, pero the way na, paano ba? The way niya hinahandle is, yun nga, true thoughts at pagkocontrol. Siguro pwede natin pag-usapan niya next episode, Law of Attraction. Actually, pag-usapan natin yan. Maganda yan. After nito, so next episode, pag-usapan natin Law of Attraction. Sinuggest niya rin yan actually. So, ayun. Ano naman masasabi mo? Ay, ito pa.
Sorry, unless may sasabihin ka. Parang lahat ng cost siguro sa tao parang pare-pareho lang in a way, no? Mayroong mga factors talaga na mabigat para sa tao. Pero marami ring money So, yung nalaman ko na maraming dahilan money, nag-search ako ngayon kung totoo bang yung money can cause sadness/depression. Kung nakakalungkot ba talaga o kung malulungkot talaga yung mga tao. True, pero based sa na-research ko, totoo nga. Like, base yung yung happiness level mo sa income mo. So, mga taong mas malaki yung income yearly, mas happy sila. So, in a way, money can buy happiness. Naniniwala ka ba? Ikaw, naman. personally. Kasi isipin mo kung wala kang pera, lahat stressed ka, di ba? Parang, ano ba to? Anong kakainin ko? Parang, alam mo yun, nakaka-stress talaga kung wala kang pera. Tapos may mga gusto kang gawin na bagay, di ko mo magawa kasi wala kang budget, di ba? Tapos siguro, yun, yung mga maliliit na bagay. Tapos kailangan mo mag-work kasi wala kang pera. Nakaka-stress siguro talaga. Pero kasi mga tao na parang money can't buy happiness. Parang di naman masasaya sa pera. Partly totoo Broke totoo, partly. Exactly. Sinasabi lang pero, yun, di ba? Ano ba tawag doon? Nakaka-depress talaga. Ano ba ito? Defense mechanism nila, no? Oo, defense mechanism. Pero kasi, hindi. Jokes aside. Isipin mo ba ikaw marami kang pera, made-depress ka? Oo naman, Dres. Ayun na nga Depress, pero most likely. Yung process noon. Yung process na nakuha mo yung madaming pera. Baka dun. Siguro. Made-depress ka. Ibig sabihin parang hirap naman ma-depress pag tama siya. pera, di ba? Hindi rin. Pero ang point dito is, ang point dito is, kung nade-depress ka na, tapos kung kumpara mo pa wala kang pera at may pera ka, mas okay yung ma-depress ka may pera ka. Yun, di ba? Yun. Depress ka na, wala ka pang pera, mas mahirap yun. Di ba? Depress ka, syempre gusto mo mag-food trip, o wala ka pang bili, kamot ulo ka na lang ngayon. Kung na-depress ka, may pambili ka ng sushi, na-depress ka with sushi. Ayun diba? Nga, di ba? Mas masarap ma-depress. Pagka marami kang pera, ma-depress. Pero okay, ito. Wala, tanggalin natin yung jokes Nag-usap kami ng AirPods ko isang araw na nabago yung tingin ko about sa pera at sa depression. At actually, hindi naman siya about depression, about sa pera lang talaga siya. Napag-usapan namin, hindi ko alam paano kami napunta, pero meron daw talagang, pero yung convo namin, pumunta sa parang, bakit yung iba nagtatrabaho para magkapera? As in, nagtatrabaho so hard para magkapera. Meron namang ibang tao na katulad mo broke at walang pakialam, like money can't buy happiness, na gano'n yung trip na pa-beach-beach lang, pa-enjoy lalabas-labas lang. Hindi na inisip yung future nila. Katulad ng sinabi ni Agbay, merong mga tao nag-work at dumadating sa point na doon na sila nade-depress. Ang dami nilang pera, nade-depress sila. Pero what's the cost? Ano yung tama ba? Ano ba? Parang, alam ko naman yung sinasabi mo. At basta nagkakaintindihan tayo. Sa mga viewers natin. Pero ang point ko dito is, anong kapalit ng pera? Worth ba? So sinasabi niya minsan yung mga tao talagang live lang yung life nila. In a way, smart siya. Like hindi sila nagsasuffer. Meron akong kwento. Wala sila stress. Yung kaibigan ko, yung boss niya, nag-aano sila, meron silang business nagtatayo ata sila ng mga air conditioning. Tapos, yung boss nila, talagang gusto niya mag-retire early. Siguro mga 35, 36. Meron na siya sariling company niya 35, 36 siya. Tapos nag-ipon. Nag-ipon siya. Teka. Pusin na natin to. So yun, nag-ipon siya, di ba? Tapos, yung pa-retire na siya, namatay na lang siya. Shit. Di ba? Sad. So,
Kapatid, di ba? Hindi niya nagamit yung mga iipon niya, siguro. Kasi, Minsan, yung mga, sad talaga. minsan yung mga brokies, tama rin. Tama rin yung mga brokies. Enjoy mo yung buhay, di ba? Bakit ka nagtatrabaho? Dadating sa point na pa-retire ka na, titigo ka pala. Like, hindi mo talaga alam yung buhay, no? Ang cute. Cute ang view. Hindi mo alam kung saan kalulugar minsan. Talaga isipin mo, inipon niya yung ano niya, hindi daw siya nagli-leave, hindi sabi ng kaibigan ko. Tapos sabi ng kaibigan ko, ayun nga talaga yung goal niya. Tapos excited na daw siya mag-retire. Tapos yung year na yung magre-retire siya, bigla siyang natapilok, namatay. So, sad, pero Naman. Broke is one. good lesson. Rich people zero. Pero yung point, diba? Minsan kapaisip ka talaga saan ka lulugar. Broke na lang pa ako, enjoy ko yung buhay ko, pero wala akong ma-eat. Mayaman ako, secured yung future ko, pero stress ako. Ayun nga. Diba? Habang grind. Pero balance lang siguro, no? Sana, natin yung balance. Balance in all things na, di ba? Matik, sabi ni Ember Spirit. Ay, si Ember Spirit ba yun? Pero, ano kaya, best? Di ba yung sabi mo ngayon sa vitamin D? Napansin mo ba na mga tropical countries tulad ng Pilipinas, mas okay yung mood ng tao kaysa sa mga western na countries? Dito parang mas laganap yung mga depression, ganun. Actually. Ba't sa tingin mo ganun? Siguro sa tulad ng sinabi ko, dahil sa vitamin D, dahil sa sun, nakakuha sila ng mas sila, hindi sila deficient sa vitamin D siguro. Ano ba tingin mo dahil? Kasi, marami akong dahilan kasi actually. Legit yun, Gusto mo na sabihin? Kasi legit talaga yun, di ba? Yung parang, kunwari, Pilipinas, tropical, mas happy-going yung mga tao kaysa sa western. Kasi siguro, abundant tayo sa sunshine, no? Marami sa araw, vitamin D. Right. Pero at the same time rin, no? At the same time rin, mawalan ka gana magtrabaho pag sobrang lamig. Oo like, nga. Ayaw mo pa bumangon, di ba? Kanina nga ayaw ka bumangon, lamig eh. Kasi, magiging parang sa tropical countries, mas madaling gumalaw, mainit. Pero magsando ka, tapos mag-shorts ka, chinelas ka, pwede na yan, trabaho ka na. Pero pag malamig, pare, parang nakaka-depress mo. Nakasando, tsaka chinelas. Hindi naman trabaho, pero I mean, mga chores ba? Lalabas ka. Hindi ka makakalabas. Basta-basta. Kailangan mo magsuot ng ilan ba sinusuot mo bago makalabas? Hindi ko alam. Pero ang point ko is, mas madali. Mas madali ditong gumalaw. Tapos lagi pang gloomy kapag winter. Hindi ko alam hulaan ko lang. Pero kino-compare ko lang. So, dati na nag-winter, ang suot ko 5 patong. Na-experience mo na yung 5 patong papasok. Hindi ka makagalaw. Kita mo dito nga sa Pinas, wala kang brief, di ba? Kita mo, di ba? Gigising ka lang, wala kang brief. Boxer ka lang. Naka-shirt ako. Maglalakad ka sa mall dito, wala kang brief. Tapos naka-inner shirt ako, tapos naka-uniform, tapos naka-liner, tapos naka-fall weather jacket. Ang hassle. Grabe. Tapos naka-earmuffs, tapos naka-gloves, tapos naka... Pag sa Pinas. Ano? Anong get-up mo kung nasa Pinas? Shirt lang, tsaka shorts. Pwede na yun. Di ba na sinabi yung brief kasi wala, di ba? Wala na. Di ba sobrang walang hassle. Panalo. So siguro yun, no? Kaya rin nakaka-depress dito. Ang dami mong labada, no? Gastos yun sa Tide. Pero di ba? Para naman pag-usapan natin ng mag-overcome. Ano ba mga help na pwede mong magawa? Or sa sarili mo, ano ba pwede mong magawa para ma-overcome ang depression? Isa lang masasabi ko. Ako ba? Tinatanong mo ba ako? Isa lang masasabi ko. Kapag yung depression mo, crippling na, wala ka na talagang magagawa kung hindi mag-seek ng professional help. Yun lang yung natutunan ko throughout the years na, kasi nag-try ako mag-help eh. Bida-bida ako. Nag-try ako mag-help. Hindi ka talaga maka-help sa tao. Like, with the professional nga minsan nahihirapan pa sila, ikaw pa kayang walang pinag-aralan at walang masyadong alam dun. Minsan nga hindi na nga nako-cure, di ba? Kahit professional na. Ang point ko is, the best na talaga is to seek professional help. Kasi sabi mo self-improvement, all that, bullshit yan minsan eh. Kasi wala na nga crippling depression na nga eh. As in,
Wala na talaga, as in wala na. Alam mo, gets mo yung point ko, di ba, Poch? Gets mo naman yung point ko, di ba? Hindi ka naman madadala ng books. Magbasa ka books, magbasa ka nito. Workout ka. Gym ka. Baka mag-workout, depressed na nga yung tao. Di ba? Baka. So, siguro lang talaga pinaka-best na advice ko, try lang mag-seek ng medical professional help. Yun lang. Ikaw ba, kapatid? Anong masasabi mo sa kanila? Siguro, na rin. Kasi pero huwag mo na gayahin. Mag-irip ka. Isipin ng iba. Pagkalala na, pero pagka hindi kaya, pagkakaya mo pa naman. Walang pera. Walang pera. Siguro, try mo mag-workout. Tsaka try mong mag-connect sa mga friends mo. Di ba? Yun. Ayun pala, tama. Kailangan mo magkaroon ng support system sa friends mo. Pero, minsan kasi pagka talagang lala, ayaw mo makipag-usap. Kunyari, hindi pa. Kung hindi papunta pala sa crippling. Kung hindi pa, siguro, try mo mag-workout. Yun, simula, try mo mag-workout. Tapos try mong mag-socialize mo sa mga friends mo. Or maglakad-lakad ka sa labas. Diba? Sa tingin mo makakatulong yung pag-open up sa friend? Nakakatulong talaga siya pag nag-open up ka. Kasi... Pero pili lang kayo ng friend. Piliin nyo katulad ni Poch na friend. Mas madedepress ka kasi mga sagot yan, mga tanga. Pambobo yung sagot yan sa... Bakit ka depressed, no? Gago, wala. Ano lang yan? Kaya mo lagi ka kasi nagdodota eh. Tayo ka naman minsan. Mga sabihin nyo, walang kwenta, mas madedepress ka. So pili ka ng mga kaibigan na makakatulong sa'yo. Yun lang. Pero siguro mas maganda open up. Talk to people, no? Ikaw ba, Bay? Suggestion ko is magkaroon ka ng hobby. Bangis? Hobby. Kung wala ka mang hobby, maghanap ka. Parang ganun. Parang gawa ka ng... Kumbaga, kailangan mo maghanap ng asawa. Ng hobby. Hindi. Parang gagawin as a passion. Parang ganun. Parang... Loki basketball ka. Loki, naiinis ako kasi siya ba, hindi depressed pero walang hobby. Ayop ka. Tapos depressed pa gusto mo bigyan ng hobby. Ikaw nga, hindi ka depressed. Wala. Pero maganda yan. Di ba? Maganda. Legit yun. Nabasa ko rin. Tsaka nabasa ko din parang physical siya. Parang maganda siyang exercise, effective na siya, antidepressant medication. Right. Para sa iba, physical activities. Ito na naman tayo sa natin, favorite nating word, si endorphin na. Si endorphin, nag-release na naman siya ng endorphin pag nag-exercise tayo. Yun, totoo. So siguro, close na lang natin, no? Ngayon, napag-usapan na natin yung depression. Siguro, next episode, pag-usapan natin yung law of attraction. So, so thanks for watching. Kung meron kayong mga ideas na gusto yung pag-usapan namin or pwede namin pag-usapan, comment nyo, tsaka please, kung gusto nyo yung content, like, share, tsaka subscribe. So, good night.